Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang Amen. pagkapalan ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway may inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapagpanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ng ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginikipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangang kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan na may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga makatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos
ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, magdilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa Templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buong iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatang ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo'y pinag-isa niya sa banal na misang ito. Kaya po palakpakan natin ang mahal na Senyor. Mga minamahal kong kapatid, napakaganda po ng ating unang pagbasa mula po sa sulat, ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Yung English po na translation, kasi dito po sa Tagalog, sisidlang palayok ata yung nakalagay. No? Napakaganda po sa English, yung earthen vessel na tinatawag. At ano po ba yung nais
sabihin sa atin ng mga salitang ito na tayo'y mga earthen vessels, no? Mga sisidlan, no, sa mundong ito. Ano po bang nais ipahiwatig ni San Pablo upang tayo'y lubos na makasunod sa kalooban ng Diyos? Inihalimbawa po niya tayo sa isang sisidlan dito sa mundong ito o yung earthen vessels na tinatawag. At ang ibig sabihin po noon, mga minamahal kong kapatid, ay tayo bilang mga tao sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng mga mali nating nagagawa, ay minarapat pa rin ng Diyos na maging sisidlan ng kanyang mabuting balita. Regardless of our state, no? Kung nasa state of grace tayo, may pagkakasala tayo, tayo'y sisidlan pa rin ng Diyos. Kaya nga po, kung inyong babalikan yung unang pagbasa, sinasabi niya doon, pinapahayag niya na sa kabila ng kanilang kahinaan bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, no, ang Diyos pa rin ay tapat, no, na ipinagkakaloob sa kanila ang biyaya upang maipahayag ang mabuting balita. No? Regardless of our state, no, ang mabuting balita ay ipinapahayag na mabuti, no, na ipapahayag lalo na sa mga lugar at nung panahong iyon, no, lalo na sa mga lugar na hindi pa nakakakilala kay Jesus. At magpasangga ngayon, mga minamahal kong kapatid, ang sinabing ito ni San Pablo ay, no, tiyak na nagbibigay sa atin din ng panibagong pag-asa sapagkat kahit na tayo mahina, no, tulad niya at ng mga santo, binarapat pa rin ng Diyos sa maging tulay tayo ng pagbabago ng iba. Binarapat pa rin ng Diyos na sa pamamagitan natin may mabagong buhay. Binarapat pa rin ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang na may mabago, no, at magbalik loob sa Kanya. No? Recognizing our weaknesses, mga minamahal kong kapatid, no, sa pagkatanto natin sa ating mga kahinaan, tinatawag tayo nito upang magbalik loob sa Diyos at huwag manghinawa sa kabila ng ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At alam niyo po, tamang-tama yung ating santo ngayon. No? Kasi siya po ay patron ng, sino nga po yung pinagdiriwang natin ngayon? Kaninong kapistahan? Kanino po? San Antonio ng Padua. No? Ang patron ng mga nawawala. No? Pwede rin natin siyang gawing patron, no? Lalo na tayo minsan nawawala sa ating mga sarili. 'Di ba? Minsan, siguro dahil sa mga mali nating nagawa, because of our weaknesses, no, yung mga nagawa natin nung nakaraan, yung mga bad decisions, no, yung mga dahil sa kahinaan ay nagawa natin na panghihinawan tayo ng loob. Nawawalan tayo ng loob kasi nung nasa isip natin, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. At dahil dito, nawawalan tayo ng loob. No? Nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa ating mga maling ginawa. Pero sa tulong, no, dahil sa awat abag ng Panginoon, sabi nga kanina sa unang pagbasa, no, despite our weaknesses, nagiging lalagyan, luklukan pa rin tayo ng mabuting balita na ipinapahayag. Ganun din sa ating pagbabalik loob sa Diyos, sa pamagitan ng pagdarasal ng ating mahal na patron, natatagpuan natin muli ang ating sarili. Alam niyo po, nakikita niyo po yung kumpisalan dyan sa gilid. Minsan, nagtataka ako, napakarami naming mga pari, pero walang nangungumpisal. Pero yung pagpapatawad ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, yung awat habag niya, nag-uumapaw. At isang kumpisal lang, you will restore, no, that grace, that blessing. Kahit nga may kasalanan tayo, tinatanggap natin yung biyaya What more pa kung nasa state of grace tayo? This is not to discourage, no?
but to encourage everyone, no? Although no, tayo'y luklukan, tayo'y tagapagpahayag ng salita ng Diyos, dapat sinisikap din nating magpakabuti at gawin parati ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huling punto po mga minamahal kong kapatid, maganda po yung ating mabuting balita ngayon. No? Sa mga Hudyo po, sila ay very particular sa law. No? Yung batas pong yan, matatagpuan nyo sa mga libro sa Pentateuch. Yan po yung unang 5 libro ng Bible natin na tinatawag nating Hebrew Bible. Ito po yung pamantayan ng mga Hudyo kung paano ba nila masusundan ang kalooban ng Diyos. At ito po yung kanilang gabay para masabi nila na ako ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi ako gumagawa ng mali. No? In particular po, bigyan natin ng taon yung 10 Commandments kasi ito naman po yung ginamit ng ating Panginoon. Pero ang dami pong mga batas na dapat sundin ng isang Hudyo. Balik po tayo sa 10 Commandments. No? Sinabi po ng ating Panginoong Hesus, no, yung hindi lamang yung prohibition, kung hindi yung espiritu ng prohibition na yon. No? Yung spirit of the law, no, hindi lamang yung law itself, but its spirit. No? Halimbawa, sabi sa ating commandments, no, 10 Commandments, huwag kang makikiapid. Pero nakikiapid na pala ang isa kapag ka tinignan niya ng mahalay, halimbawa ang isang babae. Nakita ninyo, yung batas na sinasabi sa atin, hindi naman nag-uugat no, sa kung saan, kung hindi sa ating kalooban. Ano bang nilalaman ng ating mga puso? Ano bang nilalaman o ano bang sitwasyon ng ating kaluluwa? Kasi kahit na wala tayong ginagawa, ano bang nangyayari sa ating mga puso? Kasi diyan nag-uumpisa ang lahat. Na una, kaya mo pang pigilan, no? Ipinagsawalang bahala mo ang nararamdaman ng puso, no? Ang tumatakbo sa iyong isipan, then eventually, nung nalango ka na, wala ka ng control sa sarili mo, nagawa mo na yung mali. Diyan po nag-uumpisa yung bawat kasalanan. Kaya po, ang hamon sa atin ay maging mapagmatyag bilang mga tagasunod, tagapagpahayag ng mabuting balita, no? Luklukan ng mga salitang ito sa mundong ito, dapat tayo maging maingat. Dapat nating alamin ano bang nilalaman ng aking kalooban. Ano bang nilalaman ng aking puso? Meron ba diyang galit? Meron bang pagnanasa at maling paghahangad? No? Address it. No, go to confession. Ask someone, no, preferably a priest to help you address those issues. Alam ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, mahina tayo, sadya tayong mahina. Kaya sa kabila ng lahat ng ito, ang biyaya nandiyan. Kaya po sana ang hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid, huwag sayangin ang bawat pagkakataon ng pagbabalik loob o ng pagbabalik loob sa ating Panginoon at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Nag-uumapaw po ang kanyang awat habag. Huwag po nating sayangin ang bawat pagkakataon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal, tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa
Naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, kaming magumaganap sa paghahain ito, ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo, ng kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat, kay San Antonio para sa mga kadakilaan mo ay mahayag, parang kadakilaan mo ay mahayag, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan
ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isang sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mangyaling sa awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa Tayo po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na pusong San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyo na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister,
ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, sa mga kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibigay, puso ko'y sa'yo lamang, habang buhay. O Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't kasalsana'y pakinggan mo. Nagpapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na kong Jesus Nazareno. Nazareno, tulungan po ninyo ito, kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. O Jesus Nazareno, bayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapahawakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. O Jesus Nazareno, ay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, kasalsana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating pong June 21, 2025, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais po, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 a.m. mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala po o pagpapalista ay sa June 18, 2025. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsinuhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang inyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Budak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo mga kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.